Hi, good morning guys. Kamusta po kayo, ano? So, I'm Brian Velasco, a certified financial markets professional. And sa mga friends or relatives or sa mga panakakilala sa akin, I'm a financial broker and investment planner. And probably you're wondering bakit nyo to clinic. Of course, some of you would want to know paano ba natin malalaman kung ano yung potential if we are having an investing mindset. Just a simple career track record, I'm a graduate of banking and finance, and I'm also a financial specialist with AXA Metro Bank or PS Bank Group. And also, I've gone to the banking industry with Wells Fargo. After a fruitful years, na-realize ko na rin yung potential ng investments. So, I've decided to open up my own coffee shop. I'm proudly to say na 3 years na yung cafe ko since 2021. And this is with the help, with the learnings, and also sa pag-open ko ng investments. After that, I'm also a unit manager of my team, Money Millennial. So, yan po. So, thank you very much for attending to my video. This is just a short sharing po sa inyo kung ano ba yung advantages mag-open po kayo ng investments account. Also, ano po kaya yung magiging output natin or outcome natin if ever long-term investor tayo. First and foremost, ayan po, I've also hosting before stock market seminar. So this was back then in pandemic, April 26, 2020. And also, back then, nagsimula ako being a financial specialist or banker din ng PS Bank or Metro Bank from 2018 to 2021. After ng working careers ko, nag-open na po ako ng sarili kong business for my early age. Currently, existing pa po ito. So, sa mga gustong pumunta sa cafe, you are welcome. And also, sa mga nakita ng video na to, you are discounted for a maximum of 30%. Yan. So, anyway, maraming salamat po. With that, we can directly head to the topic. Some of you would know paano ba gumana ang pera. So ano ba yung sistema kung bakit yung mga mayayaman patuloy yumayaman and yung mga mahihirap patuloy humihirap. Kasi it's all about the learnings or knowledge natin kung paano ba natin paikutin yung pera natin. Kasi most of the times, 'di ba, nagtatrabaho tayo, ang alam lang natin is a simple concept na magtrabaho, kumita ng pera, gastusin and ipunin. Pero wala pong mangyayari if iniipon lang natin to. Sa mga kilala natin na mga mayayaman, iniisip nila kung paano nila papalaguin yung pera nila na kahit patuloy sila sa trabaho nila, naghahanap sila ng paraan kung paano umikot yung pera nila. That is how rich people think. Kaya nga, babalik ako sa sinabi ko, yung mga mayayaman, patuloy silang yumayaman. Kasi even though may mga natutulog silang pera sa bangko, hindi sila pumapayag na dun lang yun sa bangko. So, gusto nila may pinaglalagyan sila. And kayo ba? Gusto nyo rin ba gano'n na sistema? Papakita ko sa inyo yung cycle talaga ng pera. Ito yung kinaugalian natin. So, this is the financial limbo. So, may kita mo, ikaw to, tatrabaho ka, think about yourself. Think about kung ano yung ginagawa mo ngayon. May trabaho ka, sabihin natin kumikita tayo ng pera. Yes, okay? Pero, after natin kumita ng pera, sumahod, gagastusin natin siya, di ba? So, after gastusin, if may matira man, ilalagay natin sa bangko. Tama? So, pag linagay natin sa bangko, iniipon lang natin siya. Ang masama pa niyan, ang mga ibang tao is namumuhay paycheck to paycheck. So, actually, wala silang nasisave, di ba? Yan kasi yung kinaugalian natin. Kita, tapos gastos, then ipon. Pero ang proper way para makapag-ipon talaga tayo ng mabuti is pag kumita ka ng pera, income, kailangan ka muna mag-set aside ng at least fixed amount. Like, sabihin natin ang target natin 5,000 a month. So sa 5,000 a month, sabihin natin kumikita tayo ng 20,000, ang matitira is 15,000. So yung 15,000, yun na yung gagawin mong paraan para gumastos, magbayad ng bills, 'di ba? Of course, yung isa-set aside mo na savings per month, ito yung kumbaga hindi ka mahihirapan, yung parang hindi ka naman mawawala ng pagkain. So of course, think about kung ilan lang yung kaya natin i-set aside. Kasi ayaw naman natin mahirapan tayo in the near. Pero if ever, yan, kunyari, meron ka na ipon, linalagay mo sa bangko.
Hindi mo alam na ang bangko is negosyo. Hindi nyo alam, hindi naman kasi ginawa ang bangko para mag-ipon lang talaga na meron silang madaming vault dyan na para ipunin yung pera nyo. Ginawa ang bangko kasi meron silang personal interest. Kaya nga kumpanya yan. Kaya nga private entity yan. So, yung pera mo na dinedeposit, for example, ang laman is 30,000. Hindi mo alam, yung 30,000 mong yan, ginagamit yan ng bangko para magpautang sa mga clients nila. Loans. Hindi mo rin alam, yung 30,000 mo, ginagamit yan ng bangko para i-invest nila sa mga kumpanya, kagaya ng Jollibee, Ayala, 'di ba? Etong mga companies na 'to, pag nag-iinvest sila is of course dun sa mga malalakas na kumpanya kagaya ng mga nasabi ko. Yan, ini-invest nila. Pag kumita sila sa investments nila, sinong nagbe-benefit? Actually, yung bangko lang. Also, meron din tayong palitan ng currency, foreign exchange, na kung saan, kung makita mo, meron tayong bid and offer sa bangko. Na kumbaga, pag bibili ka ng dolyar, mas mahal. Kung magbebenta ka ng dolyar, mas mura. Na ibig sabihin, kikita pa rin si bank. And lastly, sa mga mortgages, sa mga bahay, pag-ibig, etc., housing loan, of course, ang interest nila, kikita pa rin si bangko. Hindi natin yan nare-realize, pero, and hindi natin yan alam. Ang mga nakakaalam lang nito is yung mga mayayaman kasi alam nila kung paano gumana ang pera. That's the reality po, kung paano gumana ang pera. Papayag ba kayo niyan na ginagamit yung pera nyo na hindi nyo alam para sa personal interest ng mga ng isang institusyon, 'di ba? Kaya nga may nagba-bankrupt din na mga banks kasi hindi na nila kayang malagyan ang mga depositors ng pera. Kaya nga yung ibang bangko nagsasara. Pero if maganda naman yung pamamalakad ng bangko, nagiging maganda yung business process nila, magiging matatag. Tatanungin natin, 'di ba, sa sarili natin, what if tayo na lang ang maging sariling bangko? Possible ba 'yun, 'di ba? Yung mga ginagawa ng bangko is kaya nating gawin pansarili? Yes, kayang-kaya po 'yan. Of course, ganito po yung realidad ng pera kung paano gumana. Ikaw, magtatrabaho ka, kikita ka ng pera which is sa income. And yung income mo, ilalagay mo sa bangko. Yan, matatapos na tayo sa bangko. Pero hindi nyo alam yung bangko, ginagamit yung pera nyo para sa investments. Investments ng bangko. So, pag kumita ang bangko, sinong makikinabang? Yung bangko lang. Kung may imagine nyo, ang bangko, bibigyan kayo ng interest rates annual per annum. Sasabihin nila na meron po tayong 0.003% na interest if ever mag-save ka po dito sa bangko. Pero kung i-imagine niyo ang 0.003%, if ever man may 1 million ka, sa loob ng isang taon is ang kikitain lang niya is 300 pesos. Gusto niyo lang ma-realize. Napayag ba kayo niyan kung may 1 million ka, 300 lang ang kikitain sa buong isang taon? Kasi kung mayaman ako, mag-iisip ako ng other way. Mag-iisip ako ng negosyo, mag-iisip ako ng ibang paraan. Pero lahat ng investments, lahat ng pagkakakitaan may kaakibat yan na risk. Lahat naman, maski sa bangko, lahat maski sa ibang aspeto ng buhay natin, 'di ba? Yan. So, what if there's a way, 'di ba? Paano kung may paraan? Bibigyan kita ng solusyon kung paano magkaroon ng paraan, 'di ba? So, ito yung solusyon natin. Ikaw to, tatrabaho ka, magi-income ka, kikita ka ng pera. If ever man gusto mo mag-invest and gawin yung mga features ng bangko, hindi ka na magde-directly sa bangko, kundi magda-directly ka na sa investments. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin sa savings natin, hindi na tayo lalagay sa bangko. Hindi po. Kumbaga, a part of our savings, kunyari, sa 5,000 na nasa-save natin per month, at least hatiin natin to. 2,500 sa bangko, 2,500 sa investments. Ang maganda po nun, meron kang dalawang accounts. So, sa dalawang accounts nyo, meron kang emergency fund na anytime pwede mo i-withdraw. And also, yung investment account naman, this is for the future ng long term mo. Tama? Kasi kung mag invest tayo, hindi naman to short term. Usually long term yan. 'Di ba? Sa larangan ng investment, paano ba natin ma-define kung ano ang investment, 'di ba? Tanungin niyo sarili niyo kung ano ang definition niyo sa investment. Kasi para sa akin, ang investment is merong return. So ang return na to should be a positive outcome. 'Di ba? So hindi naman pag nagkaroon ka ng return, malungkot ka. So kailangan positibo. So ibig sabihin masaya ka. Sa inyo po, paano niyo ma-define
ang investment. Kasi para sa akin, ang investment is my purpose. And kung iisipin nyo sa investment sa buhay nyo, nakapag-invest na ba ako sa lupa? Nakapag-invest na ba ako sa bahay? If wala pa and meron kang nasisave sa bangko na mahalagang bagay or malaking amount, isipin mo kung sapat ba yun para sa long-term goal mo, di ba? So, ang investment, kailangan may purpose yan. So, sa purpose, pwede kang mag-isip para sa unang-una, sa retirement mo, education ng anak mo, health protection mo, if ever man magkasakit ka, may ready kang investment. And also, kung meron kang mga ipon and gusto mo lang palaguin to sa mga investment accounts, meron tayo niyan. And also, estate planning. So, sa estate planning, naisipan mo na ba, gusto mo ba magpamana sa mga anak nyo? And lastly, income protection na kung saan if ever mawala ka man sa picture, 'di ba? Meron pa rin may iwan na amount para sa pamilya mo. So, ganun kaganda if ever meron kang perspective, meron kang long-term goal. Ikaw, para sa inyo, what defines your purpose? Ano? What defines your purpose? Ano ba ang ibig sabihin ng investment sa akin? So, para sa inyo, what defines your purpose? 'Di ba? Para saan ka ba nag invest? Naisip mo na ba 5 years or 10 years from now? Kasi kung hindi pa, mag-start na tayo magplano. Kasi financial planner po ako. And kung gusto nyo mabigyan ko kayo ng detailed proposal, book po tayo ng appointment. Probably ngayon, bukas, or kailanman. So sa mga nag-invite po sa inyo para manood nitong meeting, libre lang naman po ang paggawa ng quotation namin and nasa sa inyo po kung gusto nyo po magbukas ng investment account. So again, maraming salamat po and Brian Velasco, thank you po.